So, explain ko lang yung parte ng crutches para alam niyo. Crutches. Okay, so ang parte ng crutches, ito po ang tinatawag natin auxiliary pad or the underarm pad. Metal bars, hindi siya metal, aluminum lang naman po. Aluminum metal bars, okay, metal pa rin. Hand grip. No? Ito yung rubber crutch tip para hindi madulas. Ito po yung adjustment button. So, na-adjust po ito depende sa height. No? Kung mas malakad ka, ibaba mo. Sagad dyan. Kung height mo, kagaya ko, ayan, alam ko na, memorize ko na, sagad. No? So, tandaan natin, hindi tayo ang gagamit nito, ang pasyente natin. Bakit natin pinag-aaralan? Para alam po natin paano ituro sa mga pasyente natin in the future, paano ang tamang paggamit ng mga assistive devices. Mali po yun. So, hindi po natin, saan natin nilalagay yung weight natin? In the hand grip. Hindi natin nilalagay yung weight natin doon, the auxiliary pad. Bakit? Kasi pwede po magkaroon ng nerve damage, yung kilikili mo. So, yung bigat dito sa hand grip. Ito ang nagdadala, yung hand grip. Okay? So, bakit ko in-adjust? Meron po kasi tamang measurement dyan. Paano po yung tamang height? So, kapag po itong measure natin sa ating pasyente, pataas mo yung kamay niya, diretso. So, ano lang po, lagay dito sa side, and then measure, sukatin. 3 to 4 fingers below the axillary. Ayan. No, daliri. Hindi kasi pwedeng masyadong mataas, kaganyan siya. Hindi rin pwedeng masyadong mababa, kaganyan pa rin. So, dapat tamang height lang po. Okay? Yung pong tamang standing position po ang paggamit natin. Ang tawag natin dito, tripod position. Pero alam niyo naman ang tripod. Mga ginagamit ninyong mga selfie stick at saka tripod. Di ba para siyang triangle? Parang ganon. Gagawa tayo parang triangle. So, paano po yung tripod position? Ganyan. So, i-move lang po natin ang mga crutches natin 3 inches away from the sides and 3 inches above. So, parang kung diagonal yan, 6 inches. Ayan. 6 inches away. O yan, parang triangle. Para mas stable po. No? It provides more stability. Para hindi basta-basta matumba. Okay? So, let's start with the 4-point gate. Ipsilateral. Di ba? May ipsilateral, may contralateral pa. Okay, 4-point gate. Ito ako para mas malayo. You always start with tripod position. Tandaan, laging naka-tripod position and always maintain your tripod position. Okay? Tripod position. 4-point gate, crutch, followed by, contralateral. No? Mas sa contralateral. Tripod position, crutch, followed by the opposite leg, crutch, opposite leg. Crutch, opposite leg, crutch, opposite leg. Crutch, opposite leg, crutch, opposite leg. Bakit siya tinawag ng 4-point? Ilan yung naglakad? Nang magkakasunod? 4. Crutch, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Contralateral kasi opposite. Crutch, opposite leg, crutch, opposite leg. Crutch, opposite leg, crutch, opposite leg. Ipsilateral. Paano naman? Kapag ipsilateral, 4-point gate pa rin. Kapag ipsilateral naman, same side ng leg. Hindi siya opposite. Tripod position ulit. Crutch, same side leg. Crutch, same side. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, the difference, 4-point gate. 3-point gate. 3 naman. Paano 3? So, 3. Tripod position. So, assuming this is my weak leg, o kaya yung iba talagang hindi pumangan. So, 3-point gate. Weak. Crutches, sabay. Bad leg, good leg. Crutches, bad leg, good leg. 3-point gate. Crutches, bad leg, good leg. Crutches, bad leg, good leg. Crutches, bad leg, good leg. Kailangan nag-aartista. Kunwari pila. Yung iba, naglalagay pa talaga ng may benda kapag nag-demo para alam lang,
ma-differentiate lang, ma-distinguish alin po yung bad leg. Kasi syempre wala naman good pareho ang leg. So para alam na. No? Saan na tayo? 2-point gate. 2-point gate, contralateral ulit. Sige na, ulit. 2-point gate, tripod position ulit. 2-point gate, sabay ang crutch at saka ang opposite leg. Dito nagkakalituhan eh. Kapag 2-point gate, sabay lalakad ang crutch at saka ang opposite leg sa contralateral. Sabay ito, sabay ito. Tripod position, 2-point gate contralateral. Crutch together with the opposite leg, crutch together. Ulit. 2-point gate contralateral. Tripod. Okay. 2-point gate ipsilateral. Ito na lang. Pag nahihirapan pa kayo dito, hindi ko na alam sa inyo. Para ka lang naglakad. Kasi nga, di ba, crutch, kapag ipsi, yung crutch, at saka ang same side ng leg. Kung nasaan yung crutch, kasabay niyang lalakad sa 2-point gate. Malinaw. Swing through. Swing to. Tripod. Forward both the crutches. Swing. Kapantay lang ng crutches. Swing through. Kapag swing through, forward both the crutches, lalagpasan ang mga crutches. Swing to, swing through. Kaya nga ka nag-swing through, lalagpasan mo ang crutches. Swing through, lalagpasan. Pahingin na ito na pala isang buwan. Ay, hindi ko ito. Demo ko na lang ito. Diba, kung ano, hindi ko nakapagawa. Demo ko na lang para alam na nyo. Uupo. Para uupo. Using crutches. Kunwari, pinay ako. 3-point gate. Pupunta sa upuan. Kapag malapit na, umikot. Ikot. Ikot. Urong. Hanggang sa maramdaman sa likod ng tuhod yung upuan. Until you can feel at the back of your knee yung chair. Lipat sa isang kamay ang isang crutch. Kung merong armrest, hawak sa armrest. Kung wala, yung sa sandalan, and then umupo. Magaling ka. Ganun lang. So, meron mo na naman klase ng cane. Ito po yung tinatawag na quad cane kasi apat ng paa or 4-prong cane ang tawag din nila. So, meron din siyang rubber crutch tip and na-adjust din po yan. No? Yung kung diretso lang, wala siyang ganyan apat na paa, standard cane po ang tawag doon. No? Okay, so paano po yung tamang height? Sabi nila hanggang wrist height daw po. Wrist. So, yung wrist. O, pwede itaas mo lang konti-konti. Basta tandaan, dapat medyo nakabend lang ng konti ang iyong elbow. Huwag masyadong mataas, huwag lang masyadong mababa. Okay? And always remember to always instruct your patient na ipahawak po lagi ang cane. So, the cane should always be placed on the strong side of the body. Sa strong side lagi. Assuming nagkaroon ako ng left side weakness. Nagre-recover ang pasyente ng stroke, mahina pa yung left side, saan niyo ipapahawa? Right side. Right side. Kasi nga yung left side niya mahina, ipahawak sa right side. Bakit po? Para kapag maglalakad po, so tandaan natin ito, meron din dapat huwag masyadong nakadikit din, nilulad din ng konti. And kapag maglalakad, unahin po natin ang cane. This is my weak or my bad side, followed by the bad, and then the good. Cane, weak, strong. Cane, weak, strong. Artista. Dapat ganyan. Makikita dapat kung saan yung weak side. No? Cane,
weak, strong. Kung narinig maapak na maayos, gain, weak, strong. May mga na-paralyze, mga nakaganyan. Okay. Sorry. Okay, weak, strong. Gain, weak, strong. Kuha mo. Para po nababawasan yung pressure on the bad side or the weak side, yung mas nagpo-provide ng mas pong stability na kapag gagalan. So, gain, weak, gain, weak, strong. So, yung tandaan lang po natin, ituro natin sa pasyente, ang paggamit ng walker, dapat nasa loob sila. Yung iba kasi nakaganyan, gawa din tayo. Dapat nandito, nasa loob ka. No? Nasa loob sila. So, forward lang, lakad. Hirap. Oh. So, tandaan lang, hindi nakaganyan, na parang walang guguyod. No? Ay, parang pinupush nila. Nagawa din cart. Dapat nasa loob sila natin. No? Wheelchair. Kapag isasakay ang pasyente, make sure na nakalock ang wheels. And yung pong mga footrest na yon naka-stow. Pwede itabi yun. Gaganyan mo. No, stow. And remember, if you are going in and out of the room, kahit na pa yan ay familiar or unfamiliar na lugar, mauna po laging lalabas at papasok ang caregiver. Kunwari, ito ang pintuan, papasok ako, ikot, lalabas ako, ikot ko muna. Ito ang pintuan, assuming. Bakit po? Titingin muna ako. Baka meron palang biglang nagtatakbuhan or meron dumadaan na kung ano. Kung nauna ang pasyente, makakaiwas ba siya? Alam na tumayo siya para tumabi. Hindi, di ba? Kasi kung nauna siya, di natamaan na. Titingin ka muna, make sure na safe bago mo ilabas ang iyong pasyente. Papasok sa room, same thing, mauuna ka. Ay, iniikot-ikot lagi ang mga wheelchair. Aakyat sa ramp. Sino po mauuna? Paakyat sa rampa. Sino mauuna? Ha? Caregiver. Ang pasyente, siyempre, aakyat. Hindi na iwan yung pasyente mo. Aakyat ka sa ramp, mauuna ang pasyente. So, meron pong tilt bar siya. Ito, oh. Pwede niyong apakan. O, ramp kunwari yan, apakan, para iangat. And then push your patient. Paakyat. Bababa! Sino mauna? Ang pasyente o ang caregiver? Caregiver. Sino bababa? Sino mauna? Pasyente o caregiver? Caregiver. Ang caregiver, pag inuna mo ang pasyente, talagang mauuna. Nandun na siya. Ang wheelchair, siya nasa baba na. So, mauuna ang caregiver. Malinaw. Yan lang naman ang kailangan tandaan sa wheelchair. Ay, bedmate, nakagamit nila cane. Mas madali nga naman gamitin ang cane kapag aakyat. E paano kung naka-crutch ang pasyente? So, kung meron pong handle, merong, hawakan, ang stairs, gamitin yun. E paano kung dalawang ganyan? E di ilipat ko sa kanila. Hawak ka ngayon sa hawakan. Hawakan ng stairs. No? Kung dalawa yung crutches mo, ilipat ko sa kanila. Okay? Kung naka-cane, same thing. No? Parang ganun lang din naman. No? Okay. So, kung may handrail ang stairs, so kapag aakyat, tandaan natin, good leg goes to heaven. Ang sabi nila, bad leg goes to hell. So, ibig sabihin lang po nun, unang aakyat lagi ang good leg. Bad leg down. So, assuming this is my bad leg. Itong aking good leg. Okay? Yan. Followed by the bad leg. Crutches. Good leg, bad leg, and the crutches. Good leg, bad, and the crutches. Bababa! Lipat ko na dito. Ito ang bad leg ko, di ba? Kapag naman po bababa, alin na mauna? Hindi ko pwede yung una ang bad leg. Kahit technically sabi na bad leg down, no? Unahin ang crutches pa rin, but followed by the bad leg, and then the good leg. Crutches, bad, good. Mauna na lang siya kesa sa good. Crutches, bad, good. Now, kaya ito, meron akong cake. Ganun din. Good, bad, good, bad, good,
Scratches. Bad and good. Pag sa bababa, bad. Ma'am, scratches. Cane. Cane. Bad. Bad. Cane. Bad and good. Okay. Bad. Okay. Conditions meron ang pasyente. The headboard, the mattress, the left and right side rails, naaangat. Ayan. Meron po, ay, ito, yung butas, o nandyan, IV pole holder. Check mo sa dyan sinasaksak yung IV pole holder. This is the footboard. Footboard, identification card holder. So, nakalagay dyan yung mga pangalan. So, ano ng pasyente. Identity ng pasyente. So, ito po yung mga adjustment lever. Para po, naangat yung iba at merong ganon. Sana, merong isang ano yan, adjustment lever para iangat. Tataas. So, ina-adjust po yung bed. Depende sa height, no? Ito hindi, na-adjust. Of course, meron tayong wheels, no? Wheels ng hospital bed and the lock of the wheels. Merong lock po yan, no? Nalalock at saka na-unlock ang wheels of the bed. Okay, so with bed making, ang gagawin po natin, bed making. Ang gagawin ko po ngayon, i-demo ko is Hospital. unoccupied bed making. Kapag sinabi natin unoccupied, walang pasyente sa bed. Either, pinatayo mo siya, kaya niyan tumayo, pinalipat mo muna dito para palitan ang kanyang units, or ang pasyente ay nasa OR, or nasa laboratory, or nasa therapy. Basta walang tao sa bed. Unoccupied. Meron kasi tayong occupied. Ano yung occupied? Ito yung hindi pwedeng umalis sa bed ang pasyente. Bedridden. Paano siya patatayuin para palitan ang kanyang units? Malinaw? Okay, so unoccupied bed making muna po ang gagawin ko. Yung occupied bed making, sa bed bath na lang kasi may pasyente kayo doon. Okay, so papalitan muna natin, syempre, ang linens. So assuming this is soiled linens, di ba, may pasyente po nila dito. So, tandaan natin, lahat ng nag-touch sa pasyente is considered contaminated. Basta lahat ng pinagdamitan ng pasyente, considered na po yung contaminated. So before you strip the bed, bago tanggalin po yung soiled linens, do not forget to wear PPEs. Kasi may ano yan eh. So, hindi mo alam kung ano man na dumikit dyan sa pasyente. Baka may laway, yung pasyente mayroon palang pulmonary tuberculosis. Diba, naihi dyan ang pasyente, tumagos ang ihi niya, ang pupo niya, ang dugo. So, kailangan po naka-PPEs. Okay, so assuming nagsuot na ako ng PPE, kung wala pong available na hamper, we can use as a makeshift hamper. So, tanggalin ko lang, gagawin ko siyang hamper. Paano po? Unin, sabi, sa likuran na upuan. So, kapag tanggal po, slip ng bed. So, tanggalin lang po, unpack, no? Yung sides. Paloob po. Bakit paloob? Para napapansin natin kung ano man po ang situation sa galing sa pasyente. Paloob lagi. Then, dito ka na. Kunin mo. Push, paloob. Yan na, avoid na mag-touch ay yung uniform. This is now ready for laundry. Pick up na yan for laundry. Okay? O, malinis na. Ay, hindi pa. Nakagal na. So, ito po, mga bed natin, hindi na po namin pinagawang leatherette, no? Kasi kapag leatherette, dumudulas. Anyway, pang ano lang naman to, hindi naman talaga siya, wala naman talaga magiging pasyente. So, sa ospital po, makikita nyo, ang covering po ng mattress is leatherette. Para hindi tumatagos. And mas madali po kasi linisin ang leatherette. So, before you start with your bed making, so linisin muna natin, disinfect natin. Paano po ang pag-disinfect? So, assuming, kunwari meron ako pang-disinfect dito, na gamit. So, usually, nasa spray bottle po yun. Spray lang. Tapos, kung meron kang basahan, paikot o mapunta sa'yo. Ikutin ang buong mattress hanggang sa side na masiguradong malinis natin. Ma-disinfect. And after that, pwede ka lang mag-bed making. Okay, natin. 4
bed Bed making. So, iba-iba po kasi ang mga units natin for bed. Okay, gusto ko ito mga puti. At saka iba-iba po ang mga meron po tayong iba't ibang klase ng pagtutupi. Hindi po tayo nagtupi na parang nasa bahay lang. So, tandaan natin, ano po yung iba't ibang klase. So, first, we have your bottom sheet. So, ano po ang bottom sheet? Ito po yung ginagamit natin to cover the mattress. Pang-cover po ng mattress, bottom sheet. Paano po ang pagtupi natin sa bottom sheet? So, the rationale na pina-follow po natin dito is the good side of the linen should always touch the skin of the patient. That is the rationale. So, para po ma-avoid yung any discomfort sa pasyente. So, paano po natin masisigurado yon? Ang linen daw pag side. Merong good side at saka merong bad side. Parang tao. Char. Okay. Merong good side, merong bad side. Okay, ano po yung bad side niya? Ito daw po, kung nasaan yung mga pinagtahian, yun yung kinoconsider nating bad side. Kung nasaan yung asphalt inis na hindi kita yung pinagtahian, yun yung good side. So, tandaan natin, merong tamang pag-fold. Tulungan mo. Assistant. Okay. So, tingin kayo, tandaan ninyo itong mga linens natin kasi meron siyang design na ganyan sa taas. Tingin kayo lagi sa side. So, dito po sa ating bottom sheet, ang pagtupi po, good to good. Ibig sabihin, yung good side at saka yung good side, ipagbibigyan. And, sa bed making po, hospital bed making, isang side muna po ng bed ang ating gagawin. Pahaba. Kaya mapapansin ninyo, ang pagtupi natin, Good to laging good. pahaba. Lengthwise. Hindi yung parang nagtupi ka sa bahay. So, good to good. Sa pa, madam. And halfway, madam. Kalahati. Makikita po ninyo, bakit ganyan lagi ang pagtupi. So, isang trick, no? Para ano, tip. Tandaan, kung saan ito mga pinagtupian, doon ka magtutupi paloob. Halfway. Yan, nakatago yun. No? Mamaya makikita niyo kung bakit. So, this is now my next rubber sheet. Sorry, Sir Jay, naayos na yung mga gamit ko. Rubber sheet. So, yung rubber sheet po natin, ayan, kung mapapansin po ninyo, ganyan siya. So, wala namang good side tsaka bad side dyan. So, ano lang po nila, ito daw lighter color para kung meron tumagos na, ano, nakikita nila. But anyway, ang pinaka-purpose lang naman po ng rubber sheet is para po maprotektahan, to protect the bottom sheet and the mattress from the secretions na nanggagaling sa pasyente. This is optional. So, if you expect any secretions from your patient, pwede kayong maglagay. Pwede po kung saan po kayo nag-expect ng secretions. Example, ang pasyente na cesarean. So, ilalagay mo dito sa may pelvis area. Yeah? Naoperahan yung paa, putol. So, pwedeng meron dugo na tumutulo. Doon mo ilagay. So, optional siya. Okay? Tandaan, kung nasaan itong mga pinagtupian, yan, doon ka mag-fold ulit sa loob. Para hindi kayo nalilito. Okay? Next, draw sheet. Ito yung draw sheet. Draw sheet, cotton draw sheet, para siyang maliit na blanket. So, ano po ang purpose ng cotton draw sheet? Nakatupi na siya. Good to good din siya. Good to good din po ang pagkakatupi ng cotton draw sheet. So, ganun din. Para kang nagtupi lang ng ano. Ayan. Nakatupi na. Ayaw ko na okay. So, cotton draw sheet. Ano po ang purpose ng ating draw sheet? Ito po is used to cover the rubber sheet. Kasi kung yun ang hihiga ng pasyente, pwede siyang ma-irritate, no? From the rubber sheet. And ginagamit din po ang draw sheet para sa pag-turn sa pasyente at saka pag-lift sa pasyente. Alam niyo yung pag ililipat ang pasyente sa bed, yun yung buhat nila. Ito po, draw sheet din. Gamitin yan kung walang transfer belt, ito ang pantali mo sa pasyente kapag ubuhat mo siya. So this is draw sheet. And the last one is pop sheet. Ang pop sheet naman po, it serves as Daming sheet. blanket. Kumot ng pasyente po ang pop sheet. Ito dahil hindi ito hihigaan ng pasyente. Correct? Ang blanket, hinihigaan ba? Hindi. Nakapatong yan sa pasyente. So, ito lang po ang naiiba ang pagkaka-fold. Yung tatlong yon, good to good. Ito, bad to bad. Madam, pa-assist ulit.
bad to bad. Ito lang ang nag-iisa na naiiba ang pagkakatakip. Bad to bad na pala siya. Okay. So, nakaayos na. And of course, ang aking Good to good. Shit, good to good. Bad to bad. Shit. Okay, so naka-arrange na po ang aking mga linens. Papaliktarin ko ngayon. Siyempre, una kong gagamitin ang bottom sheet. So, arrange your linens according to use. So, bakit po? To save time and energy. No? Before you start, arrange your linens. No? Ayusin ang mga materials na gagamitin. Of course, to save time and energy para hindi ka pabalik-balik. Wala pala akong raw sheet. Wala pala akong rubber sheet. Isang bed pa lang, pagod na pagod ka na. Okay? So, dahil nakapagtanggal na tayo ng soil linens, do not forget, before you start, of course, hand hygiene. No? I will bed maintain. So, tandaan, isang side muna ng bed ang aking gagawin. Start with the bottom sheet. So, open. Tandaan, pagbukas, dapat ito ang nakikita ninyo. Tandaan nyo to, dito nagkakalituhan. Dapat yan. Nakikita na ninyo yan. Kung saan yung mga pinagtupian. So, bottom sheet, this is to cover the mattress. Sa gitna. Halfway. Yung isa, ito, ibababa. Ibababa po yung isang flap. Ayan. And we want to make the bed as wrinkle-free as possible. At maaari, walang lukot. Okay? So, binaba ko na itong isa. Itong isa, anong gagawin? Fan fold. Fold ko lang. Yan. Fan fold. Para hindi siya tumudulas-dulas. Itak mo na muna. Itak mo lang na ganyan. Ladies, magtali ng buhok. Huwag kayong gumaya sa akin na sumasayad-sayad ang buhok. Okay? Next is the rubber sheet. Ilagay kung saan nyo i-start, doon din. Sa gitna rin. Yung isa, paulit-ulit lang ito na process. Isa, ibababa. Isa, ang gagawin, fan fold. Fan fold, ilalagay sa ilalim ng bottom sheet. Next, draw sheet. Nababa. Isa. Fan. Fan fold. Isa, ano ulit gagawin? Fan fold. Fan fold. Papasok sa loob. Ilalagay sa ilalim ng huli niyong nilagay. Rubber sheet. Bago natin ilagay, so before I put on the top sheet, magta-tuck and miter na muna po ako. Paano? Pagka puro flat sheet ang gamit natin. Sa totoong buhay, wala nang gumagamit ng flat sheet as bed sheet. Ano na po? Fitted sheet na yung garter na. Pero ito po ang gusto ni Testa, kaya ito pag-aaralan natin. Mas maganda na minsan matuto tayo sa komplikado. So, paano po ang pagmamiter? So, miter the corners, parang yung triangle. So, kunin po ninyo yan. Kita ninyo, syempre, pinagpupian, no? Ayan. Bitawan nyo to. Ayan nyo yun, para triangle siya, di ba? Hindi masyado nakikita kasi maliit lang po yung ano natin. Tapos yan. Para siyang may triangle fold. Yun, no? Tak. Tak. Tak mo na. Para naka-anchor lang siya. At hindi siya madaling mahubad-hubad. Tuck and miter the corners. See? Ito rin. Kunti lang kasi ito. Maliit yung malinis.
Dito, dito. And I now put the top sheet. Kasi ang top sheet, hindi po natin itatak sa sides. Doon sa may foot side na. Sa top sheet, dahil ito po ay kumot na, so kaya kagaya niyan, oh, ito madalas ang kakamalit, baligtad, di ba? So ikot mo lang, pagka ganun. Dapat laging papunta sa'yo, pababa sa'yo. So dito po, top sheet, dahil kumot siya, sakto lang sa headboard. Mas mahaba siya dito sa may footboard. Dahil kumot po ito ng pasyente. So yung may tahi dun sa gilid mo, sa Kahit gitna. saan. Alin, ito, ayan, may design siya. Okay? Di ma'am, yung ano, Alin? yung binalitod mo ma'am, di ba? Oo. Hindi lagi daw nakaharap Hindi sa'yo. kasi yung dapat open. ito papunta lagi sa'yo. Lagi sa'yo. Yan. So, regardless of the design, dapat ito lagi pababa sa'yo. Okay, so ibababa yung isa. Again. Sa ano gagawin? Tupan po. Then, ilalagay natin sa ilalim. And under the draw sheet. Pansinin nyo, bakit ganyan? Bakit nakaano lahat? Nakapagbukas na yung lahat nakaalis. Yes, para pag pinulos ako. Yes. So that is the rationale. Para paglipat ko dito, ilipat na ako dito sa kabila. Madali na lang yan. Diyan lang naman matagal. So pagdating dito sa kabila, madali na lang. Bakit? Hila-hila na lang ako. Ano ito? This is the bottom sheet. Diba? Sheet. The rubber sheet. The draw sheet. Tuck and miter. Wala na na tuck. Na-miter ko na. Corner. Saan ito sa likod ko? Kunwari, na-tuck and miter ko na yan, ha? And the top sheet. Kumot. Hindi natin itatak sa sides kasi nga kumot ng pasyente. Hindi niya magagamit kung nakatak siya sa sides. Ano ang gagawin natin dito? Pack lang natin sa may foot para naman hindi siya manilis ng tingnan. Pwede yung i-miter lang sa corner. Miter lang po, no? Yung naka-triangle fold siya dito. And the last one is your pivots. Okay, nakita niyo. So ano po, yan. Yung bad side ang nakataas para pag ginamit niya, good side down. Ang nakataas pa rin. Basta tingin mo kaya. Oo. Hindi pa. Balik. Di ba? Sa atin kasi yung design yun yung Yung nasa namin nasa taas ma'am. Yung nasa harap. Pero yan, may pipinin. Tandaan, yung pillow, huwag kong hahayaan na sa inyo. Malinis na. Kung wala siyang saraduhan na ganyan, madam, pakita kasi hindi nila ako nakikita. Ayan. So, kung hindi po, wala siyang saraduhan na ganyan, envelope fold po. So, may isa. Envelope fold. Para nakasama lang siya. And if that is the door, they sit opposite the door. Yung opening niya, para hindi po agad-agad napapasukan ng dumi. Okay? So, ang pillow sa ilalim ng top sheet, ang tawag po dito ay closed and occupied bed. Closed bed, ibig sabihin, walang pasyente. Wala. So, ano ka pa lang, nag-expect ka pa lang ng pasyente lang, paano pa lang, admit pa lang. No? So, ito
Sine-check natin what kind of bed. So for example, ang pasyente ko nandito, di ba sabi ko, mumura siya dito kasi papalitan ko maintenance yan. So, i-open ko ang top sheet ngayon. So, depende kung nasa ang side ng pasyente. Okay? For example, ang pasyente galing sa laboratory, nagpa-blood test, or kung ano man ang ginawa, open mo kung saan siya papasok. Dito siya papasok. So, open, triangle fold lang. So, okay, ano yung nakatuta dyan? Ayan. Triangle fold lang. Ayan. Dapat lang maayos. Ayan. So, pakikira pa doon. So, triangle fold lang para kapag uupo ng pasyente, hindi niya madadaganan ang top sheet. Paano naman pag ang pasyente galing sa surgery? Operahan. Nakapapasok ang pasyente, naka-stretcher. Yun yung pintuan. Napasok siya dito. So, pwede halfway, sir. Ayan. Tapos, i-open ko halfway kasi. Kalahati. Ayan. Para hindi lang po madaganan. No? Yung naka-open siya kalahati. No? Tapos, yung pillow, syempre, di ba kapag galing ng operasyon, hindi mo lang mag-pillow. So, ilagay muna natin dito sa may pillow. So, that is your post-operative or surgical bed na naman.